Presidente ng China na si Xi Jinping papalitan na. Ano po ang magiging epekto sa Pilipinas kapag pinalitan na ito o sinipa na ito si Xi Jinping bilang isang leader ng China? Bago po natin simulan to, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Shoutout po kay solidong kaalaman, sa kanya po natin panonoorin ang video na to. Let's do this! Breaking news, Chinese President na si Xi Jinping posibleng pababain na sa pwesto. Ito ngayon ang pinakamainit na isyong pinag-uusapan sa buong mundo. Kaya naman hihimay-himayin natin kung gaano nga ba kalaki ang posibilidad na mangyayari ito at aalamin din natin kung sino ang posibleng pumalit sa kanya bilang Pangulo at ano ang mga pinakaposibleng magiging epekto nito para sa mga Pilipino. Ayon sa opisyal na ulat ng state-owned news agency ng China, ay nagdaos ng pagpupulong ang Political Bureau ng Central Committee ng Communist Party ng China upang talakayin at suriin ang mga alituntunin sa pagtatrabaho ng mga katawang nagpapasya, nagsusuri at nag-uugnay ng Central Committee ng CPC kung saan pinangunahan ni Xi Jinping, Secretary General ng CPC Central Committee, ang nasabing pagpupulong. Ibig sabihin, bagamat si Xi Jinping pa rin ang namumuno sa pagpupulong na ito, ay maraming eksperto ang nakapansin na isa na itong malinaw na indikasyon ng pagbabago dahil ang ganitong klaseng pagpupulong upang talakayin ang pagpapasya, deliberasyon at koordinasyon ng mga kinatawan ng CPC Central Committee ay nagpapakita na tila ibinabalik na ni Xi Jinping ang kapangyarihan ng mga ito na gumawa ng desisyon, deliberasyon at koordinasyon. Isang bagay na matagal nang inialis ni Xi Jinping sa sistema ng kanilang pamahalaan. Gaya na lamang halimbawa sa ilalim ng pamamahala noon ni Hu Jintao na kinikilala bilang teknokrata at low profile, kung saan siya ay mas maingat at nakabase sa konsensus ng mga nakatataas na leader ng partido o sa madaling salita, ang bawat matataas na miyembro ng kanilang komite ay may patas na boses na iginagalang sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya naman mas bihira siyang maging sentro ng pansin sa pandaigdigang politika. Parang mas okay pa yung dating leader nila, no, si Hu Jintao, no, dahil low profile lang siya. Samantalang ito si Xi Jinping, alam naman po natin, no, gusto niya lagi ang front page. At talagang wala siyang kakampi, halos lahat ay inaaway niya, itong si Xi Jinping. Kaya hindi natin alam kung anong kahihinatnan nito, kung ito po ay totoo na siya ay papalitan na. Sana kung papalitan man siya, sana yung matino-tino naman na leader ng China, no, na hindi nagkakalat ng lagim sa buong mundo. Samantala nang maupo naman si Xi Jinping bilang presidente ng China, ay ginawa nitong sentralisado at personalista ang kanyang pamumuno. Kaya't kilala siya bilang agresibo at dominanteng leader. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay inialis niya ang presidential term limits na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa kapangyarihan ng walang takdang panahon. Grabe, no? Yun yung ginawa niya. Talagang hindi siya basta pwedeng palitan. Kumbaga sakim sa kapangyarihan itong si Xi Jinping. Pero alam naman po natin na ang mismo mga mamamayan niya ay sinusuka na siya. Dahil mismo sa bansang China ay hindi po sila mabuhay-buhay. Dahil lahat po doon ay sobrang naghihirap. Hirap magkapagtrabaho o hirap magnegosyo dahil po sa ginagawa nito ni Xi Jinping. Yun lang pong tax ng diba, ng Amerika, matindi po ang dagok sa mga ordinaryong mamamayan ng China. Sila po talaga kasi ang naapektuhan doon. Hindi naman po ang Xi Jinping na yan. At pagdating naman sa panlabas na polisiya, ay itinuturing na peaceful rise ang panuntunan ni Hu Jintao, kung saan tahimik ang paglago ng China sa ekonomiya at internasyonal na papel sa ilalim ng pamamahala niya. Samantala sa ilalim naman ng pamumuno ni Xi Jinping ay mas naging agresibo ang foreign policy ng China, gaya ng paglulunsad ng Belt and Road Initiative na itinuturing ng ilan bilang debt trap, South China Sea assertiveness na nagiging daan sa paglala ng mga tensyon sa kabuuan ng South China Sea. Ayan po yung sinasabi natin, diba, naghahanap siya o nagpaparami siya ng kaaway. Hindi po ng kakampi o ng kaibigan. Lahat na lang po ay gusto niyang kunin, gusto niyang sakupin ng illegal. No, alam naman po niya na lalo po yung sa atin, no, sa West Philippine Sea, legal po tayo na nagmamayari niyan. Dahil inaward po sa atin yung 2016 sa arbitral ruling.
'di ba po? At tayo ay sumusunod sa international law. Samantalang siya, nilalabag yan ng international law, nambubuli at nag-haras pa siya dyan sa West Philippine Sea. Maling-mali po talaga yung ginagawa na yan ni Xi Jinping. Kaya mas maganda pa po pala yung pamamahala ng dating presidente nila na si Hu Jintao. Na nagiging daan sa paglala ng mga tensyon sa kabuuan ng South China Sea na kinabibilangan ng West Philippine Sea. Tama. At ang pagpapalawig ng strategic rivalry nito laban sa US na nagdudulot ng mas malaking tensyon sa mas malaking bahagi ng Indo-Pacific region. Kaya't sa madaling salita, kung mapapalitan si Xi Jinping bilang presidente ng China at ang pagpapalit sa kanya ay may kaparehong pamamahala katulad kay Hu Jintao, ay malaki ang posibilidad na mas madaling huhupa ang mga tensyon sa pagitan ng US at China. Ang tanong, kung halimbawa mapalitan man si Xi Jinping, no? Kung gano'n nga ka Hu Jintao kung papalit, no? Pero maaring hindi din eh. Baka mas malala pa nga kay Xi Jinping. Siyempre, bagong hawak ng kapangyarihan yan, 'di ba? Presidente na yun yung pinaka-posisyon niya. Maaring mas agresibo din. Kaya ano po yan eh, sugal yan kung tutuusin. Kaya kung ano man ang kahinatnan, kung sino man po ang papalit kay Xi Jinping, nako, magdasal na lang po tayo na sana matino-tinong leader. Dahil po ang sarap po sanang tingnan, no, kung yung bansang China at bansang US ay magkasundo. Kasi lalo pong lalago yung ekonomiya, maganda po yung takbo. 'Di ba po? At talagang legal ang proseso ng lahat sana yung gawin ng magiging bagong leader ng China. Hindi po yung tulad ng ginagawa nito ni Xi Jinping na nananakop ng teritoryo na may teritoryo ng illegal. Na pinalalabas pa nila na ang Pilipinas, na tayo ang illegal ang pagmamay-ari natin diyan sa West Philippine Sea, sa ating soberanya, no, sa ating EEZ. Na which is maling-mali po dahil tayo po yung sumusunod sa international law at sila po ang lumalabag sa UNCLOS. Partikular na sa Indo-Pacific region dahil sa pamamagitan ng kolektibong pamamahala, ang lahat ng kinatawan ng komite ng CCP sa China ay maliwanag na mas mahihirapan ang isang tao gaya ni Xi Jinping na isulong ang pansarili nitong ideya para sa pagiging agresibo ng China dahil ang kolektibong pamamahala ay kinabibilangan ng napakaraming suwestyon na may iba't ibang interes. Saka ito lang eh, speaking of interest, no, yung pansariling interest lang kasi yung ginagawa ni Xi Jinping. Hindi niya tinitingnan yung mga nasa laylayan. Ibig sabihin po, yung mga ordinaryong mamamayan niya sa China. Alam na alam po natin yan, no, na bawal po sila maglabas ang hinaing sa China, lalo sa media po nila kasi naka-block po yan sa kanila. Sila lang po talaga dapat at lahat po na nilalabas sa media po nila ay puro maganda lang na yung mabango lang ang pangalan ng China. Pero ito pong mga ordinaryong mamamayan, nakakagawa po sila ng paraan para ibulalas yung kanilang saloobin, tunay na saloobin sa nangyayari mismo sa kanilang bansa. Alam na alam po natin na bagsak ang ekonomiya ng China at talagang nag-aalisa na po ang mga ordinaryong mamamayan ng China at nag-i-invest po sa ibang bansa. Dahil po wala na po talaga silang buhay o hindi na sila mabubuhay sa kanilang bansa sa China dahil kahit mag-invest pa sila, kahit maglabas sila ng matinding pera dyan, ay nalulugi sila. Lalong-lalo na sa tax pa lang po. Ay grabe. Samantalang itong si Xi Jinping, sobrang siya nag-i-invest doon sa kanyang mga sandatahang lakas. Nauubos yung, kung may tax man sa China, no, nauubos yung tax ng mga mamamayan ng China dahil doon sa mga walang kwentang inuuna ni Xi Jinping. Hindi niya unahin na palaguin ng kanyang ekonomiya para umangat ang buhay ng kanyang mga mamamayan sa China. Kaya't sa ganitong paraan ay hindi madaling maisusulong ang isang agresibong hakbang ng kanilang estado, lalo na sa mga panlabas na pulisiya nito. Kaya't kung mapapalitan si Xi Jinping ng isang pinuno gaya ni Hu Jintao, bagamat maaaring manatili ang pagtatalo sa West Philippine Sea, ay maliwanag na mas posible na matapos na ang pagiging agresibo ng China. Tama, dadaanin sa legal na usapan, magandang usapan. Sana, yun nga, no, kung totoong mapapalitan man si Xi Jinping, yun ang dapat ang isipin natin na sana nasa matinong pag-iisip yung papalit kay Xi Jinping. Pero para sa akin po, no, parang suntok sa buwan po yan na basta-basta lang mapalitan itong si Xi Jinping. At ang matunog ngayong pangalan na maaaring pumalit kay Xi Jinping ay ang dating Vice Premier ng China na si Wang Yang, kung saan ayon sa tala ng New York Post ay inaakay na di umano ng mga CCP elders si Xi Jinping palayo sa kapangyarihan at itinutulak si Wang Yang
isang kilalang teknokrat na may liberal na reputasyon bilang susunod na leader ng partido. At ang mga espekulasyong ito ng mga eksperto ay lumutang matapos maiulat na si Xi Jinping ay nawala ng halos 2 linggo noong Mayo hanggang Hunyo, kung saan lumabas umano ang mga senyales na bumababa ang dating aktibong presensya ni Xi Jinping. Di kaya meron siyang karamdaman, pwedeng ganun eh. Maaring mapalitan lang yan kung may sakit o malubha na yung sakit niya o whatever na dahilan, no? Kasi po, alam naman po natin kung gaano ka-agresibo yan si Xi Jinping eh. Talagang siya makasarili. Kumbaga, mas gusto niyang gawin yung pansarili niya. Hindi siya basta nakikinig sa kung sino. Ganun po yung kanyang taktika. Gaya ng pagbabawas ng impormasyon sa kanyang seguridad at hindi na rin umano siya na-feature sa People's Daily ng mga araw na iyon. Mga bagay na hindi pangkaraniwan sa state media ng China dahil karaniwan ay halos araw-araw siyang na-feature sa ulat ng news agency. Bukod pa riyan ay tinawag rin umano siya sa isang state media television sa kanyang pangalang Xi at hindi binanggit ang kanyang titulo bilang President o Secretary General. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa China dahil palaging kasama ang titulo sa pangalan ni Xi sa tuwing babanggitin ito sa mga state-owned media ng China. Tama, kumbaga parang parang disrespect yun sa kanila, sa presidente nila. Lalo, komunistang bansa po yan. Mahigpit yan sa mga ganyan, di ba? Parang North Korea, Russia, ganun po eh. Di ba? Kaya hindi po natin talaga alam kung anong totoong nangyayari. Kung ito ba ay bababa na talaga sa posisyon niya o siguro may karamdaman siyang matindi kaya po talagang lagi po siyang absent na sa mga kanyang aktibidades. Sa pangalan ni Xi, sa tuwing babanggitin ito sa mga state-owned media ng China, bukod pa riyan ay may mga obserbasyon din ng tila ay may pisikal na problema si Xi Jinping, gaya ng pagkakaroon ng sugat sa ulo o tremors na nagpapataas ng diskusyon kung may malubhang kondisyon ng Pangulo. Maaari nga siguro, yan lang po talaga sinabi ko kanina, di ba? Maaaring sa ganyang paraan lang siya pwedeng mapalitan. Kung meron siyang malubhang sakit o kung mamatay siya. Yun lang po, no? Pero yung basta lang siyang papalitan, para sa akin po, no, opinion ko po to, para napaka-imposible po nun. Kahit na isinusuka na siya ng kanyang mga mamamayan sa China. Real talk po yan, no? Pero parang imposible na basta lang siyang mapapalitan nang hindi siya may sakit na maluba o yun nga na nakaratay talaga. Bukod pa riyan ay malaking indikasyon rin ng kanyang kawalan ng kontrol ang pagpapalit ng mga kasapi ng Central Military Commission kung saan ang maraming general na kilala bilang loyal kay Xi ang napalitan o natanggal na at si Zhang Yuxia na nagkaroon noon ng tensyon sa Pangulo ngayon ay itinuturing ng de facto na nangunguna sa militar, isang indikasyon na hindi na si Xi Jinping ang kumokontrol sa Central Military Commission ng China at ang mga pagbabagong ito ay pinaghihinala ang indikasyon ng internal na paglaban sa loob ng partido. Maaring yun na nga, tama rin si Solidong Kaalaman, no? Maaring against na sa kanya yung kanyang gabinete o yung kanyang nasa paligid niya. 'Di ba, sa kanyang pamumuno. Sawa na sa ginagawa niya na yan, no? Maaring ganun. Kumbaga sa isang salita, no, bumaliktad na sila. Hindi na sila pro Xi Jinping, anti na sila. Pwede pong ganun, no? O pwede rin ngang may sakit itong si Xi Jinping. Nahumanto ngayon sa pagkakaroon ng talakayan para sa decision making, deliberation at coordination ng bawat kasapi ng komite ng CCP. At bukod sa unti-unting pagkawala ng kontrol ni Xi Jinping sa Central Military Commission ng China, ay nahaharap din ito sa ekonomikong problema at kawalan ng tiwala ng mga elder leaders ng partido nila dahil sa tumataas na national debt ng bansa. Sino ba naman kasing matuto, ha? Kung bagsak ang ekonomiya nyo, pabagsak na nga, pabagsak pa na pabagsak lalo, at padami din ang utang. 'Di ba? Wala pong matutuwa talaga nun, 'di ba? Lalong-lalo na po, hinahirapan na po talaga yung mga mamamayan niya. Siyempre po, kahit bawal sa kanila yung magpi-people power yung mga yan, 'di ba? Magwewelga yung mga yan kasi hindi na sila mabuhay eh. Wala na silang matinding negosyo o trabaho. Nakita niyo naman po yung mga nagawa nating reaction video nung nakaraan, di ba? Halos lahat po sila ay nagpupulasan na sa China at nagpupunta po sila sa Southeast Asia, particularly sa atin din nagpupunta yung iba sa Vietnam at kung saan-saan pa pong lugar para lang mabuhay po sila. Dahil mismo sa bansa po nila ay hindi po sila makapagnegosyo o makapaghanap buhay. Dahil po talagang hindi po sila kumikita,
bumabagsak ang kanilang kabuhayan. Paano na po siyempre yung mga pamilyado, di ba? Kaya hirap na hirap po talaga sila sa bansa nila. Ng partido nila dahil sa tumataas na national debt ng bansa, lumalala ang kawalan ng trabaho, bumababa ang foreign investment, may mga protesta at riot na pinaniniwala ang resulta ng hindi mahusay na pamamahala. Paano hindi bababa ang investment, 'di ba? Wala nga kasundo. Lahat ng bansa inaaway. Yung Amerika kaaway, ang laking pakinabangan nila sa Amerika, sa export lang nila, 'di ba? Hindi naman yung Amerika nakikinabang sa China. Yung China ang nakikinabang sa Amerika dahil sa export nila sa produkto nila. Tinaasan pa sila ng tax ng Amerika. Kaya lalong hirap ang mga mamamayan ng China na magnegosyo. Dahil yung may ginawa pa nga itong China, di ba, dinala nila sa Vietnam yung kanilang produkto o nagtayo sila ng factory doon. Kala nila makakaiwas sila sa malaking tax. Natunugan ni Donald Trump. Wala din, tinaasan din yung tax ng Vietnam, lalong-lalo na pag ang ginagawa doon, produkto ng China. Mautak ang presidente ng US. Siyempre, negosyante yon, businessman yon, bilyonaryo. Alam niya yung ginagawa niya, lalong-lalo na pagdating sa business. Kaya ito, magwewelgat talaga yung mga tao, talagang isusuka siya. Siyempre, yung gabinete niya o yung kaninyang nasa paligid niya, maiinis na din. Dahil imbis na umunlad sila, ay pabagsak sila. Saan sila kukuha ng funds? Saan sila kukuha ng budget sa mga kung ano-anong bagay na gusto nilang gawin? Wala talaga yun. Kaya talagang po pwedeng sipain na talaga itong si Xi Jinping dahil antay na po lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa ilalim ni Xi Jinping at may mga ulat rin na ang party elders, kabilang sina Hu Jintao, ay nagsimulang magkaroon ng impluwensya sa likod ng eksena at maaaring naghahanap ng leader na mas pragmatiko tulad ni Wang Yang. Ilan lamang ito sa mga pinakamalinaw na indikasyon na tunay ngang humihina na ang dating malakas na kontrol ni Xi Jinping sa lahat ng sangay ng Partidong Komunista dahil malinaw na sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping ay nagkaroon ng malalang tensyon sa pagitan ng US at China. Ano yan karma. Kasi ito nga noon pa natin sinasabi na imbis na magpadami siya ng kaibigan, nagpaparami siya ng kaaway. Kumbaga lumiliit yung mundo ng China. Sa salitang investment pa lang, paano mag-i-invest yung ibang bansa sa mismong China? Kung ganyan yung leader nila, na wala silang mahihita. 'Di ba? Na kapag nagtayo sila ng business sa China, kailangan magiging pagmamay-ari talaga ng China yung kanilang business. Kumbaga mas malaki yung makukuha ng China kaysa doon sa nag-invest. 'Di ba malaking kalokohan 'yon? Ganun kasi ang ruling nito ni Xi Jinping. Siyempre, sinong bansa ang magtitiwala sa isang taksil? 'Di ba? Sa isang nagpaparami ng kaaway. Common sense, hindi ka mag-i-invest sa bansang ganyan. 'Di ba? Doon ka sa friendly bansa at sa friendly leader. Doon ka mag-i-invest para lumago yung iyong negosyo. Hindi yung ganitong klaseng leader. 'Di ba? Na mismong mamamayan niya ay isinusuka siya. Na humahantong ngayon para ang kanilang mga eksperto ay mabahala sa posibleng pagkakaroon ng direktang labanan ng China laban sa Amerika. At dahil nga malinaw na marami pa ring matataas na pinuno ng partido ang tiyak na hindi papayag mapalaban sa direktang labanan laban sa US. Kumbaga kasi itong si Xi Jinping sobrang sakim niya. Na mas inuuna niya yung maging number 1 siya sa buong mundo, na mahawakan niya yung buong mundo. Hindi naman siyempre papayag yung ibang malalakas sa bansa. Particularly ang Amerika. Never silang papayag na magpa-underdog sa China. Hindi uubra ang China. Sabihin natin malakas talaga rin ang China. Actually, number 2 sila diba, sa buong mundo. Pero maraming bansa, sabihin natin kahit na wala na yung Amerika, magtutulong-tulong ang malalakas sa bansa. Kahit yung maniliit na bansa basta magkakaalyado para lang labanan itong China. Alam nyo yung kuyog? Kahit gaano ka kalakas, kapag ikaw ay nakuyog, ay matatalo ka. Ganun po yun. Isipin nyo, kung titirahin lahat ng missile itong China ng iba't ibang bansa, iba't ibang direksyon yung galing, masasalagba ng China yan? Hindi. 'Di ba? Kaya yun po ang sinasabi po natin dito. Itong si Xi Jinping ay sakim. At ito na nga po, sabi po natin noon pa, darating din ang panahon na kakarmahin itong si Xi Jinping. At ito na nga po, nagsisimula na ang kanyang karma. Ay hindi na nakapagtataka na gumagawa na sila ngayon ng hakbang upang bawasan ang kapangyarihan ni Xi Jinping sa China dahil ang posibleng pagkakaroon ng direkta nilang digmaan
laban sa US ay tiyak na makaapekto ng husto sa kabuhayan ng bawat miyembro ng kanilang partido. Tama. Ito po yung nangyari po sa Russia, 'di ba? Nagsimula sila ng giyera sa Ukraine. Alam niyo na-explain ko na yan Magpi-freeze po ang account nila. Lahat po ng account ng China kung sila po ang magsisimula ng giyera. Kasi po kung sino ang magsisimula ng giyera, mapi-freeze po ang account noon. Hindi na po sila makaka-withdraw ng pera kung saan man. Sa lahat ng mga bangko nila. Kasi po sila po ang nagsimula ng gulo. Ganyan po ang nangyari sa Russia noong nagsimula sila ng gulo. At nag-pull out po lahat ng investor. Talagang lahat po nag-investor nila kasi nanggugulo ka Ganun po yung magiging sitwasyon noon. Kaya pag ginawa po yan ni Xi Jinping na inatake ang kung sino mang bansa, particularly ang Amerika, babagsak lalo ang kanilang ekonomiya dahil hindi po sila makakapag-withdraw ng kanilang pera. Lahat ng investor nila ay magpo-pull out, no? Talagang po yung stock market nila babagsak talaga. Ganun po ang mangyayari. So, saan na sila kukuha ng pondo? Wala na. Kasi hindi sila makapag-withdraw ng pera Ganun po ang kahinatnan niyan. Kaya, kung sino ang unang manggugulo sa mundo, yun ang totally babagsak ng todo ang ekonomiya. Dahil sa mga investor pa lang po nila mag-pull out yan. Siyempre, yung mga investor ayaw nila na magulo. Ganun po yun. Kaya pag ginawa ni Xi Jinping, ayan na po ang magiging downfall ni Xi Jinping. At madadamay po dyan yung mga ordinary mamamayan ng China. Nakaraniwang nag-aari ng malalaking negosyo at lupain sa napakaraming bansa sa mundo na maaaring mapatawan ng sanctions ng US sa sandaling mapasabak sila sa gulo. At sa paraang ito ay napakadali lamang masasaktan ng US ang mismong mga kinatawan ng pamahalaang ito. Kaya't isang pagpapatiwakal para sa China na manatili si Xi Jinping bilang pinuno ng pamahalaan nila. Kaya't bagamat hindi pa tuluyang napapalitan si Xi Jinping, ay malinaw na hindi na nito lubusang kontrolado ang China na maaaring maging daan sa pag-upo ng bagong Secretary General o Pangulo ng bansa nila na maaaring magbalik sa kanilang panlabas na polisiya bilang tahimik at hindi gaanong agresibo pagdating sa geopolitika. Ayun lang po, no? Grabe. Sana nga mapaltan na tong si Xi Jinping. At sana kung mapaltan man siya, yun nga yung sinasabi niya na parang si Hu Jintao. Sana po ganon na tahimik lang, low profile, at talagang nakikipag-usap ng ayos sa iba't ibang bansa. Hindi tulad yung Xi Jinping sobrang sakim, agresibo. Lahat-lahat na lang negative na kay Xi Jinping. At sana kung magkakaroon man sila ng bagong leader, sana magkaroon na rin po tayong katahimikan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil hindi po talaga biro ang nangyayari sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na po sa mga dinadanas ng hirap ng ating mga PCG at lahat ng ating mga militar, ang ating Armed Forces of the Philippines dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. I-comment down below kung ano sa lobby nyo sa napanood po natin video ni Solidong Kaalaman. Malaking shoutout kay Solidong Kaalaman dahil napakaganda po ng kanyang video. Huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe sa channel ni Solidong Kaalaman. Siyempre, huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para updated kayo kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat until next time. God bless and peace out. Bye.